lang. Thank you. Attorney, Ano balita, sir? kumusta? Nagpapahinga po si Senator Batso sa ngayon. At siyempre may mga pinag-usapan doon na hindi pwedeng ibunyag. Pero naka-formulate na po ng legal strategy. We maintain na hindi po pwede on the basis of the ICC warrant na damputin po siya without going through the judicial system ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Hindi pwede yung warrant na ng ICC. That is a mere scrap of paper in Philippine jurisdiction. Pero paano yun, sir, yung paparecognize daw nila sa RTC yung ICC warrant? May proseso yon para ma-recognize yung warrant na yon. Unang-una, hindi pwede yung magwawagay-way ka lang ng warrant katulad ng ginagawa ni Colocoy na Trillanes. Kailangan yun pong warrant na yon ay authenticated through diplomatic channels. May proseso po dyan. Then, yun po ay itatransmit sa Department of Justice. Ang Department of Justice ay maghahain ng petition for extradition at yung petition for extradition na yun ay sa local courts po natin ihahain. Doon po magkakaroon o hindi magkakaroon ng warrant. Yung local courts po natin ang magde-decide kasi yun pong granting ng extradition is subject to the provisions of Presidential Decree 1069 and the procedure provided for by the rules promulgated by the Supreme Court last year, yung tungkol sa extradition. So hindi pwede pong i-shortcut yun. There can be no shortcuts basta due process ang involved. Sapagkat hindi pwede i-shortcut ang karapatan ng bawat mamamayan. Attorney, gaano po kahaba yung proseso na yun? Ilang take weeks ba? Months before? According doon sa proseso na inihain ng Korte Suprema, itinalaga ng Korte Suprema, merong 30 days ang RTC para mag-decide after hearing kung i-grant o hindi ang extradition. Ngayon, kung ano man ang desisyon ng Korte ng Regional Trial Court, halimbawa, pinayagan niya ma-extradite si Senator De La Rosa, appealable pa po yun sa Court of Appeals. In which case, habang nakaapila, hindi pa po ipapatupad yung extradition. Hihintayin po yung 90 days para magdesisyon ang Court of Appeals. Saka lamang po pwedeng i-implement kung isusustain ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court. So yun po ang process. At wala po tayong pwedeng i-shortcut doon sapagkat otherwise, malalabag po sa ating constitutional right to due process and the right to be arrested only for a warrant issued by competent judicial authority. Attorney, nakausap niyo po nakapag-meet na po kayo kay Senator Bato? Oh, matagal po at marami pong pinag-usapan. Kamusta siya, attorney? So, okay naman siya. He is bothered not for himself alone but for the sanctity of the Senate at yung sa ating pag-shortcut at pagbawalang pag-i-ignore o pagyuyurak ng mga proseso natin dito. Bilang isang mambabata, syempre malungkot siya na ang batas ng Pilipinas ay ayaw sundin ng ating gobyerno just because of a foreign warrant. Gaano kasakit yun na para tayong sunod-sunuran, natataranta tayo sa mga utos ng mga banyaga. Okay? thank you, Salamat po. Kala ko lang dyan yung rate coalition, darating daw kasi sila eh. Sabi, kausap ko si Mike Defensor. Coming pa lang. Okay. Hopefully we can appeal to the senses of the parties acting behind this When did you first receive the order, sir? When did you first receive the notice that Senator De La Rosa might be arrested anytime? No, it's all from the media. We haven't received any formal notice, at least in our office. No, that's why we're here to confirm with our friends and our client to make sure that all the papers have been processed properly and served. So, for now, what we know is that walang alam ang aming kampo sa move na ito. We must be slow to judgment at hindi po natin pwedeng hayaan na hastily ito mag-occur kasi otherwise baka maulit na naman ang nangyari sa ating former president, which we are making sure we avoid, no? Kasi there is always that possibility na mangyari. How are you going to approach this? Well, actually, right now we have to resort to the rules of the House, no? Of the Senate, because we also will try to talk to the Senate President, no?
to make sure that the internal rules of the Senate are observed. No, kasi hindi naman po yata sila aware na pumasok yata ang mga enforcers kanina. And in fact, there was a point that they were trying to review the CCTV, tinitingnan nila kung tama ba yung pagpapasok dun sa mga enforcers. So there's a lot to uncover. No? So wag sanang excited yung mga arresting officers. Attorney, ano po message natin sa mga law enforcement agency ngayon, like PI, PNP? Please exercise maximum tolerance. Please exercise restraint because they have to realize that this is very politically charged. This is going to have an impact on our nation and the trust and the confidence of the Filipino people in our enforcement procedures. At sana maalala din po nila na si Senator Bato, ngayon kung matagal na nilang pinananawagan, pumasok na dutifully and fully aware of the changing circumstances in the Senate. So bigyan naman natin ng time for those new changes to set in and to simmer bago po makialam ang mga enforcers. Don't you think this is a strategy to kung sakali ay you'd exhaust all immediate legal remedies ay you'd lock inside Senator De La Rosa inside his office in the Senate and exercise the notion of parliamentary immunity? Don't you think this is Ito na guys. Ayan na. Mga diarmas na. Ito na po ang sitwasyon ay huhulihin na po talaga Senator Bato. Ayan na. Mga NBI na mga diarmas na yung mga nandito. Ito na oh. Mga NBI na mga diarmas. High power yung mga dala nila guys. High power no? Ayan no. Yung pinaka main gate ay sarado na. Mga NBI. Inarangan na mismo ng NBI. NBI. Ayan ang mga NBI. Sarado na yung pinaka main gate guys. Sinarado na. Ayun oh, may grabe mga baril oh. Mga diarmas oh. Ayun na. Dito sa loob. NBI. Yan oh. Mga naka full battle gear pa sila oh. Yan na. Mga naka full battle gear sila, mga NBI natin. Talagang hindi na pakakawalan si ano ito, Senator Bato. Oo, kasi Hindi na pakakawalan nila. ano sa Diwata pre? Diyan. Oo, sige mamaya. Mamaya kakain tayo kay Diwata. Katasan natin. Mga NBI oh. Parang dito sa pre. Hindi siya maulit kung nandito sa. Sino? Parang dito sa akin. Nandun sa loob. Kaya nga, pag hindi siya maulit sa loob. Ah, ganun? May immunity. Okay. Kaya nga sinarado nga nila yung pinaka main gate. Kasi kung lalabas. Yung pinaka main gate sinarado na nila. Wala na talaga makakalabas. Dadakipin na talaga si Senator Bato. Yung mga NBI oh. Ano na to? Ano na?
Magulo na yung sitwasyon ngayon dito, guys. Nandun yung mga SWAT, ayun no, sa kabila. May mga SWAT, napalibutan na talaga. Napalibutan na mismo itong ano. Mga NBI. Oo. Balita, wala na doon palalabasin? Wala nga po Wala na. pinalabas mo. Totally lockdown. Totally lockdown. Oo, totally lockdown na. Siyempre ito mga so, importante nila na pero ang problema dyan, wala naman sila Pwede ba mag-helicopter dyan? Helicopter? Nilipad yan. Pwede. Jet fighter pwede. Laruan na lang. Dami na, maano na to. Magulo na yung sitwasyon, guys. Dami ng ano. Papalibutan na. Hindi na po, hindi na makakalabas. Oo, hindi na makakalabas. Dami oh. Ito mga NBI oh. Mga J-Barrel oh. Ito rin. Yan.